Hi guys! Welcome to my mini vlog. This is Raketerong Betcha, nagsasabing walang imposible sa taong madiskarte. For today's ganap nga mga mi, tara sabahan nyo akong gumawa ng personalized mug. So, mayroon nga pala nagpagawa sa akin ng 8 pieces. Ito nga pala ay do-donate ni client sa fiesta. So, unang ang ginawa ko, naglabas na ako ng mug natin. Then, after nun, syempre, kahit malinis po yung mug natin, ay may mga dash pa rin po yan. Para masiguradong maganda yung output natin, linisin muna natin siya gamit yung ating ruler. Yan nga palang ginagamit ko mga mi, ay madikit pala yan. Kaya siguradong mawawala yung dumi ng ating mug. Then, next nga pala, i-prepare na natin ng ating heat thermal tape. After nun, syempre, wag kakalimutan ng ating printed material. So, gumamit nga pala ako dito ng sublimation ink and sublimation paper. At syempre, pagkatapos natin nilabas ang ating mga materials, idikit na nga pala natin ng sublimation paper sa ating sublimation mug. Yes, mga mi, hindi lang basta-basta po magdidikit kasi kailangan nating ilapat mabuti ang ating papel sa ating sublimation mug para naman maging maganda yung output natin. At pagkatapos nga pala natin magbalot-balot ng mga mug natin, ayan na, ilabas na natin ang pangmalakasang machine natin. Actually mga mi, ang tagal na ng serbisyo sa akin itong mug na ito. Hindi ko na talaga mabilang yung mga naluto kong mug dito sa aking mug heat press. Talagang napakasulit niya talaga mga mi. Then pagkatapos nating i-set up ang ating heat temperature, maglagay na tayo ng ating mug. At ang kailangan na lang nating gawin ay matapos ang ating time. Yes mga mi, kailangan din nating i-set up yung time ng ating machine. At kung umabot ka nga pala sa video ito, beke naman, pahingi naman ng isang reaction dyan. Actually mga mi, bago ko nga pala ito na perfect, ay syempre may mga nasayang din akong mga baso. Syempre hindi naman pwedeng magaling ka na sa una pa lang, diba? Kagaya ng ginagawa ko yan, napakagaling, diba? Ang init ng baso pero tinanggal ko lang ng kamay. Dapat nga pala be careful sa pagtatanggal nito mga mi kasi mainit nga pala yung baso pag tinanggal natin siya sa machine. Then repeat the process lang pala mga mi. After natin mag-print sa mga mug natin, ilabas naman natin ang ating box. Request nga pala ni client na nakabox daw yung kanyang mug. Yes mga mi, may mga client kasi na gusto nilang naka-plastic lang kasi budget friendly lang kasi pag naka-plastic. So this time gagamit nga pala tayo ng box kasi maglalagay din tayo ng ribbon. O diba, parang andali namang gumawa ng ating personalized mug. Sabi na naman ng beshi ko, ang bilis-bilis lang pala gumawa ng personalized mug tapos ang mahal-mahal lang sigil mo. Gaya nga po ng sinasabi ko sa mga nakaraang vlog ko, hindi lang po talaga materials ang binabayaran ninyo sa amin mga crafter. Yes mga min, sinasaalang-alang din po namin ang aming knowledge and skills at syempre mga mi, yung oras talaga ng paggagawa ng mga crafter materials ay hindi talaga siya biro. At sa ganitong mga business talaga mga mi ay hindi naiiwasan yung mga reject. Minsan nga talaga mas marami pa yung reject kaysa dun sa goods na mga ginagawa namin. Pero syempre, hanggat may naniniwala sa amin, hindi kami mapapagod na pagandahin ang aming mga product. Naglagay nga lang din pala ako ng ribbon and tags sa labas para maging presentable naman yung ating personalized mug. Kung gusto mo nga palang mag-order, mag-message ka lang sa akin at huwag kakalimutan mag-follow and share. Baka ikaw na ang susunod na mabigyan ng GCash sa mga followers ko.